Okay, magandang hapon po mga kababayan kong Pilipino from Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po sa ating lahat. Ano po bang pwede nating pag-usapan ngayon? Pag-usapan po natin mga kababayan, itong ating katayuan sa ngayon. Alin po doon? Ito pong katayuan ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung maliliit, yung tinatawag na masa, pobre, mahina, poor, the poor and the weak. Bakit po kawawa? Kawawa po tayo, kasama ako dun kasi hindi naman ako mayaman, hindi ako ma-impluwensya, hindi ako sikat. So, I belong to that bracket of the society na weak and poor. Wala man siguro sa get up ko, get up lang yan. Bihis lang yan. Pero ang totoo, kasi kailangan nating magbihis ng maayos kapag tayo ay humaharap sa publiko. So, pero hindi ibig sabihin na mayaman tayo. Mayaman lang po tayo sa forma. Yes? So, balik tayo. Bakit ko nasabi na sobrang kawawa ang mga Pilipino sa ngayon? Well, hindi lang naman po sa ngayon. Mabuti-buti na nga ng konti sa ngayon dahil mayroon tayong bagong Pangulo na kahit papano ay may malasakit sa ating mga maralita. Pero mula pa po nung panahon na pinaalis yung totoong Pangulong totoong nagmahal sa Pilipino, ay talagang naging kawawa po ang mga Pilipino. Ngayon, kahit na nakabalik yung dating magandang pamamalakad sa pamamagitan ng anak nung dating pinatalsik na totoong ama ng Pilipino, namamayagpag pa rin po sa ngayon ang mga kumakawawa sa maliliit. Sino po ba ang mga tinutukoy ko dito? Tinutukoy ko po ay mga politiko na walang awa sa maliliit na mamamayan. Lalong-lalo na po yung nandiyan sa Senado. Halos lahat sila dyan sa Senado mga anti-poor. Paano ko nasabi? Ito na lang po sa ginagawang hearing ng kaso ni Kibuloy. Yung hearing na sinasagawa ng Committee on Women, Children and Family Relations, etc. sa pamumuno ni Senator Risa Hontiveros, kitang-kita po natin ang mga anti-poor dito. Kita po natin na itong Senate hearing na ito ay para po doon sa mga biktima ni Pastor Kibuloy. Na sino po ba sa sino po ba itong Pastor Kibuloy na ito? Ito pong si Pastor Kibuloy sa ngayon, although dati siyang mahirap noong kabataan niya, ngayon ay hindi na siya nabibilang sa mahirap, kundi nabibilang na siya sa alta sosyedad. Mga makapangyarihan, mapera, sikat, makoneksyon, maraming alaga na may tali sa leeg. Mga aso sa salitang kanto, salitang bardagul. Mga aso. Si Pastor Kibuloy po ay maraming mga aso dyan sa Senado. Hindi po mahirap pong paniwalaan na itong mga alagang aso ni Kibuloy dyan sa Senado ay ito pang mga supposed to be kagalang-galang
At inaasahan natin na mga magmamalasakit at mangangalaga sa kapakanan ng maliliit. Dahil nung kampanya, ito po ang kanilang slogan. Yung pangalagaan, lagi namang ganun eh. Tuwing kampanya ang laging isinisigaw, para sa taong bayan. Oh, diretsahin ko na. Numero 1 aso, Doberman, na masyadong rabid, aso ni Kibuloy at ni Duterte. Itong si Robin Padilla. Itong si Robin Padilla na sa ngayon po, bukod sa hindi na sumusuporta dito sa mga sa ginagawa ni Risa Hontiveros na pagdinig sa mga reklamo at hinaing ng mga biktima ni Master Kibuloy, hindi na po sumusuporta kahit na sila ay kabilang diyan sa komite na yan. Hinahayaan nilang mag-isa si Risa Hontiveros imbes na suportahan nila. Ngayon, hindi na nga sila sumuporta, kumampi pa kay Kibuloy na siyang nambiktima. Nasaan ang kahihiyan ng mga ito? Ikaw, Robin Padilla, Amy Marcos, Tolentino, Francis Tolentino, at yung mga iba pa dyan na nananahimik. Bakit kayo nananahimik? Bakit hindi kayo sumusuporta dito sa mga nagre-reklamong biktima? Alam nyo, itong mga biktima na ito, maliliit na tao, mahihina, at sila po ang nangangailangan ng suporta ninyo. Suporta ninyong mga nasa gobyerno, mambabatas, matatalino, kayo po ang inaasahan ng mga ito. Pero anong ginagawa ninyo? Ikaw, Robin Padilla, anong ginagawa mo? Nagbabanta ka pa sa ngayon. Pinagbabantaan mo pa si Risa Hontiveros na kung hindi ititigil itong pandinig na ito, malaking gulo ang magaganap. Robin Padilla, walang hiya ka, hayop ka. Hindi man bagay sa kasuotan ko, pero nakakagigil po kasi itong hindi naman po ako palamurang tao. Pero sa pagkakataong ito, Robin Padilla, naturingang ikaw ay isang Muslim. Ako po ay nananawagan sa mga ating mga kapatid na Pilipinong Muslim. Ano man lang po ba ang inyong masasabi dito sa inyong bagong kapatid na ito? Sinasabi kong bagong kapatid dahil hindi pa naman natatagalan na ito ay naging Muslim. Dati naman itong Kristiyano. Pero ito, sa inyo ba? Kasi sa pagkakaalam ko, mas mahigpit po ang relihiyon ng Muslim kaysa sa relihiyon ng Katoliko. Ang Katoliko ay masyadong lenient sa kung ano-anong mga kabalbalan. Kita nyo naman. Diba? Pero sa Muslim world, ako po ay umaasa na mas matino ang pagpapalakad dyan. Kita mo, may nakita ka bang Muslim na babae na naguhubad-hubad? Di ba wala? Balot na balot. Pero dito sa mga Katoliko, Kristiyano, sinasabi ko Katoliko kasi sa Katoliko marami eh. Tingnan mo yung mga ibang mga Christian denomination. Sa INC, nakakita ba kayo na naguhubad-hubad? Ang ibang Christian denomination po, mga conservative. Sa Katoliko lang tayo nakakakita ng mga Balikan po itong topic natin. Ikaw, Robin Padilla, hindi ka ba nahihiya sa pagmumukha mo? Hindi ka ba nahihiya dyan sa posisyon mo? Sa ginagawa mo? Na ikaw pa ang may kapal ng mukha na ipagtanggol ang isang rapist, ang isang abusado. Diba? Ano itong banta-banta mo na magkakagulo?
dahil daw sa magkakagulo daw dahil hindi pababayaan ng mga miyembro, milyon-milyong miyembro ni Kibuloy ang kanilang puon. Bakit? Anong gusto mo mangyari? Pabayaan lang si Kibuloy? Pabayaan lang kayo? Itong mga nagrereklamong itong mga biktima, mga mahihirap ito. Kaya nga matagal silang nabiktima. Nabiktima sila, nauto, inalipin dahil nga sa kapobrehan. Sinamantala. Tapos ngayon, ikaw, Robin Padilla, ikaw pa ang nagtatanggol dito sa abusadong ito. Walang hiya ka, Robin Padilla. Wala kang karapatang umupo dyan sa Senado dahil ang Senado, supposed to be, ay isang tagapagtanggol. Nakaka-high blood tuloy ako. Tagapagtanggol ng mamamayan, lalo na yung mahihirap at mahihina. Ngayon, ang pinagtatanggol mo, Robin Padilla, ay si Kibuloy, na mayaman, makapangyarihan, makoneksyon, at maraming alagang aso. Isa ka na dun. Imbis ba natulungan mo si Risa Hontiveros na iligtas, ipagtanggol at bigyan ng hustisya itong mga nagrereklamo na ito ng mga biktima? Remember, Robin Padilla, Amy Marcos Tolentino, and all of those stupid senators. Ngayon, sinasabi niyo na, itigil! Itigil daw ang pagdinig. Bakit noon, hindi niyo yan naisip? Ang palagay ko po, narinig nila ito doon sa vlog ni Atty. Claire Castro. Na sinabi doon ni Atty. Claire, hindi natin sinisisi si Atty. Claire, dahil siya ay nagsishare lang naman siya, nag-educate siya sa ating mga tagapakinig kung ano ang dapat ay hindi dapat when it comes to law. Ngayon, ang sabi kasi doon ni Atty. Claire, kung gustoan niya nila, ipatigil nila yung pagdinig at idiretso na doon sa korte. At ito naman po ang sinundan ngayon. Duda ko po doon nila yan napulot kay Atty. Claire. So ngayon, ipinapatigil nila. At idiretso daw sa korte. Kasi bakit? Kasi po sa korte, I am sorry to say, at ito ay totoo, nababayaran ang korte. Nababayaran ang abogado, nabibili ang batas, nababayaran ang hustisya. Hindi man po natin yan gusto, at sigurado ko po na sa kalooban ng mga huwes ay labag din naman po yan sa kalooban nila na gawin. Kaso ito po talaga ang sistema dito sa bansa natin. Nabibili or sa pilitan, binibili dahil tinatakot. Tingnan mo yung mga huwes na hindi takot na pinanindigan yung kanilang prinsipyo. Ano nangyari? 'Di ba? Naaambush. Pinapatay. Well, para naman po kasi dito sa mga huwes, abogado, na napipilitang tanggapin na lang ang ibinabayad sa kanila, ay dahil po sa gusto pa nilang mabuhay ng matagal. Kapiling ang kanilang mga pamilya. Hindi po natin masisisi. Dahil yun ang kahinaan nila eh. Kahinaan, dahil sila'y tao. Kahinaan po sa tawag ng demonyo. Ito ang mga kagaya nito, kagaya ni Kibuloy, ito po ay demonyo. Demonyo, di ba? Rapist? Nag-uumastang Diyos para makapan-rape, makapang-abuso. Tapos ito ngayon, porque may naglakas loob na maghain ng reklamo at may naglakas loob na nag-iisang senador na ipagtanggol sila. Pero anong ginagawa nung kanyang mga kasamahan na dapat tumutulong sa kanya? Umaayon pa doon sa demonyo. Ang mga senador po na ito, na kagaya ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, ni Tolentino,
si Bato, si Bongo, lahat po, pati si Villar, lahat ng mga senador na yan na kumakampi, kumakanlong, nagtatanggol dito sa demonyong si Kibuloy, ito po ay mga anti-poor. Anti-poor, anti-Pilipino. Bakit? Dahil mas kinakampihan nila yung nang-aapi sa mamamayang Pilipino. Anti-poor. Dahil itong mga inaapi nila ay poor. At yung nang-aapi, nakapareho nila, katribo nila, ay mayaman, makapangyarihan, at demonyo. Kaya ito pong si Robin Padilla na siyang nangunguna dyan, nagbabanta na magkakagulo, go ahead! Go ahead! Make our day. Ako alam ko po na nananakot lang to. Wala namang laman yung pananakot na yan. Sige, subukan! Senator Risa, huwag ka magpadala sa pananakot niyang buang na yan. Bobo yan eh. Dinadala sa kabubuhan. Naturingang Muslim. Mga Muslim na Pilipino. Nananawagan ako. Ano ba ang pwede ninyong gawin dyan? Tama ba yung ginagawa ng iyong Muslim na senador na ito? Kumakampi sa rapist? Kumakampi sa abusado? Nananakot? Bakit? Dahil may mga baril kayo? Bakit? Wala bang baril ang gobyerno? Sige, subukan nyo. Mas lalo nyo lang na inilalagay ninyo sa alanganin ang mga buhay ninyo. Pati yan si Kibuloy. Sige, Kibuloy. Sige, Kibuloy, gawin mo yung mga ipinapanakot ninyo. Ang lakas ng loob. Alam niyo ako, hindi ko sasakyan ang pananakot niya ni Robin Padilla. Nagbabaka sakali lang naman yan eh. Ganyan naman ang mga yan. 'Di ba? Mga iisa sila ng kulay, isang tribo, magkakatribo sila ni Duterte. Puro pananakot. Naakala mo silang may-ari ng mundo? Bakit, Robin Padilla, sino ba yan si Kibuloy, ha? Para sa'yo. Sino ba yan? Ano ba yan? Para namang Diyos na hindi na yan, hindi ka na ba kumakain ng dumaan sa apoy? Ang tawag niyan dito sa amin sa Bicol eh. Yan, hindi na ng kinalayuan? O, ibig sabihin, ang hindi dumaan sa apoy na pagkain ay yung hilaw. E sino bang kumakain ng hilaw? Aswang, vampira. O, wag po tayo magpadala sa pananakot niyan. Pananakot lang yan eh. Subukan lang nila. Mas marami ba silang armas kaysa sa Armed Forces of the Philippines? Mas marami ba silang army? Subukan na lang. Alam nyo, tayo po kung magpapadala tayo sa pananakot, walang mangyari sa atin. Sige, go ahead. Robin Padilla, ilabas mo yung mga koleksyon mo ng baril mo. Ang tatapang ninyo at ang kakapal ng mga mukha ninyo. Paupo-upo kayo dyan sa Senado, napakakapal ng mukha, walang hiya. Hindi mo alam ang trabaho mo. Kayong mga senador kayo, na kumakampi, kumakanlong, nagtatanggol dyan kay Kibuloy. Kasing demonyo kayo ni Kibuloy. Ikaw ay mi Marcos, para kang tanga. Siraulo ka. Hindi ka na tumigil dyan sa pinagagagawa mong kabalbalan. Mahiya-hiya ka na, burbit-bit mo pa yung apelidong Marcos. Hindi ganyan ang kaisipan ng Marcos. Buisit ka. Itong mga kababayan, bantayan po ninyo. Itong mga senador na ito na kumakampi kay Kibuloy. Magre-re-elect ang mga yan. Yang mga diputa na yan. Kita mo? Hindi bagay sa itsura ko, pero nakakapagmura ako.
Mga buwisit na to. Mga iho at iha di puta, yung mga senador na yan. I tell you, mga iho di puta, iha di puta. Sorry. Kung nakakapagsalita ako ng ganyan. Kasi talaga pong nakakagigil itong mga senador na ito. Alam nyo, dapat talaga ang Senado, itanggalin na yan eh. I-dissolve na yan. Hindi po nakakatulong, nagpapahamak pa. Sino ba ang kumukontra sa Chacha? Sino ang nagkakanlong sa demonyong si Kibuloy? Di ba Senado? Mas maigi pa sa inyo ang mga nasa lower house eh. Mas matitino, mas matatalino pa kaysa inyo, nagtatrabaho ng totoo. Kayong mga nandiyan dyan sa Senado, karamihan sa inyo dyan, mga bugok ang utak. Mga walang karapatan na umupo dyan sa Senado. Subukan kaya ninyo na tumakbo kayo sa inyong mga distrito, maging representante ng inyong mga constituent. In short, congressman. Tingnan natin. Nananalo kayo sa national. Dahil marami kayong nauuto ng mga tagahanga. Palibhasa kasi ang mga Pilipino, madaling mauto. Hindi ko sinasabing lahat na Pilipino ha. Karamihan, yung mga bobotante, mga uto-uto. Tapos sila pa yung reklamo ng reklamo. Hindi man lang naisip na yung nirereklamo nila sila may kagagawan. Hindi bagay. Sorry po. Hanggang dito na lamang. Na-high blood lang ako. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Bantayan po natin itong pinaggagawa nitong walang utak na bobo na Robin Padilla na ito. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood. Keep on watching. Peace.